Isang bank executive ang natanggap ng banta ng bomba, habang dinala ang kanyang mga anak sa paaralan na usbong ang kanilang sasakyan kung hihinto sila at lalabas. Ang maling direksyon ay nasa puso ng bawat mahusay na magic trick, ay isang linyang sinabi ng may kapanipaniwalang kaseryosohan at kumpiyansa sa pelikulang Retribution ng direktor na si Nimrod Antal, isang pelikulang walang alinlangang walang mahika, at gumagamit ng pinakamura, pinakauna, at pinaka-predictable na plot twist ng masamang tauhan. Ang nasabing masamang tauhan ay gumawa rin ng napakabobong mga desisyon sa pagtatapos ng kwento, na nakatulong na ipagpatuloy ang kwento patungo sa wakas nito, na higit pang nagpapatawa sa kahinaan ng mahirap at magugulong script mula kay Christopher Salman Poe. Speed noong dekada ng 1990 na pinagbibomba ang isang bus na may bomba, bagaman ginagampanan ni Liam Neeson, si Matt Turner, isang kaduda-dudang bank executive na pinapaloko ang kanyang mga investor. Si Matt ay labis na committed sa mga pagpapanggap na gawain na nauuwi sa pagsisinungaling sa kanyang asawa na si Heather M. Beth Davids, at sa kanyang mga anak na sina Emily at Zach, na ginagampanan ni Lily Aspel at Jack Champion. Sa isa pang simpleng argumento sa umaga, inaalala ni Heather si Matt na dahil sa pupulong siya sa isang kaibigan, siya ang magmamaneho ng mga bata papuntang paaralan. Worth na banggitin na si Zach ay isang stepson na ayaw gamitin ang tawagang ama at may plano itong wag pumasok sa paaralan, bagamat hindi naman ito ginagamit ng mga filmmaker na may kapanipaniwala at may kabatirang paraan. Ang relasyon ng mag-asawa ay may alitan at may disfunksyon sa pamilya na nagiging isang panimpleng eksposisyon lamang sa halip na maging bahagi ng makabuluhang kwento. Matapos magkaroon ng malaking investment at mag-usap muli kay Anders, Matthew Modine, ang kanyang kasosyo sa trabaho, at habang sinusubukan panatagin ang mga bata, natuklasan ni Matt ang isa pang telepono sa ilalim ng kanyang upuan, kasama ang isang bomba. Sa kabilang linya ng tawag ay isang pag-atake na boses na nagbibigay ng mga utos na may mga bantang mamamatay ang iba, na nagpapaliwanag kung paano niya maaaring pailalim na sumabog ang kotse. Magandang simula ito para sa isang thriller, ngunit dahil sa mga detalye ng kung paano dapat itumba ang bomba, ibig sabihin nito ay may maraming oras ng walang kwenta sa Retribution, kung saan mabagal na nagmamaneho si Matt at nagtatawagang nakakabagot tungkol sa paglilipat ng malaking halaga ng pera mula sa kanyang lihim na account sa ibang bansa patungo sa ibang lugar na makakabenepisyo sa masamang individual. Parang hindi rin nagpasya ang mga filmmaker kung ang pelikulang ito ay dapat maging kahit papanoy katuwaan, may maagang nakakatawang pagpapakita tungkol sa isang motorsiklo na sumusunod sa pamilya, at isang medyo matalinong klimaks na nauwi sa pangit na green screen na epekto o seryosong drama, at ang problema sa huli ay wala rito ang nagiging nakakaakit na kwento. Naglalaman rin ang Retribution ng uri ng pagkairita na hindi maganda, kung saan, bukod sa mga mahilig na bata sa alanganin, tila bawat tauhan dito ay walang katinuan at hindi makapaniwala. May mga tauhan dito na naniniwala na si Matt ang may gawa ng iba't ibang pagsabog ng mga sasakyan sa daan, bagamat alam naman nilang may bomba sa ilalim ng kanyang sariling sasakyan na kasama ang kanyang pamilya. Ang kakulangan sa lohika tungkol sa mga tauhan, ang pagkakalatag ng bomba, ang mga patakaran ng thriller na ito, at ang nakakabagot na pagpapatakbo ng kwento ay nagbubunga ng mahabang 70 na minuto. Kahit si Liam Neeson ay tila aburido at naiinis na ang Retribution ay hindi naglalayong maging katuwaan, kaya nauwi ito sa pagiging walang kakwenta-kwenta, binigyan ko to ng 3 stars.